Condom. Bago umaksyon, proteksyon, mag-Trust Condom. Super Radio DZBB Newsflash! Ang inyong kapuso, GMA Super Radio DZBB 594. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Fortune Life Insurance. Oras na para labanan ng mga panloloko. Oras na para labanan ng mga anomalya. Oras na para labanan ng mga katiwalian sa lipunan. Narito si Mike Enriquez, ang kaisa-isang investigador ng bayan. Dito lamang sa Super Radio DZBB. Mahigit 10 taon ng residente sa Diamond Subdivision sa Barangay Balibago, Lungsod ng Angeles ang mag-asawang itinago namin sa mga pangalang Julie at June. Nang magkapamilya ang kanilang mga anak, doon na rin nanirahan sa kanilang lugar. Bukod kasi sa tahimik, hindi rin binabaha ang naturang subdivision. Taong 2005, isang gusali ang sinimulang itayo malapit sa bahay ni na June. Pag-aari raw yun ng Amerikanong si Norman Haynes. Ang bakod ay may taas na 20 talampakan at bawat kanto may closed-circuit television o CCTV camera. Tagal na po kami naninirahan dito sa may subdivision namin. Tataka po kami dahil sa aming asosasyon at mga kapitbahay na rin po nitong dalawang mag-asawa na si Matilde Haynes at Norman Haynes mag-umpisa nung binili po nila itong property na to at magpatayo po ng napakalaking bakod. Bawat sulok po ng bahay nila meron po mga CCTV cameras. Nung una, maayos naman daw ang pakikitungo ni Haynes sa kanyang mga kapitbahay. Kada taong ay nagmistulang ukay-ukay ang harapan ng bahay ni Haynes dahil sa pinamimigay niyang mga lumang damit. Alam ko din po dahil nga po kapitbahay namin sila, so nagbibigay din po sila ng mga damit at pagkain tuwing Merkules ng hapon. Pinapangunahan po yan ng kanyang ina, ni Norman Haynes. Yun po yung aming napapansin. Mabait po silang mga kapitbahay, ating ibang kababayan na nagkukulang po sa pang-araw-araw nilang kabuhayan. Pero nang pumasok ang taong 2006, naging kapuna-puna ang paglabas-pasok ng mga tinatawag na mga heavy equipment sa bakuran ni Haynes. Po nang pagtataka dahil nga po sa kaliwaan na pagdating ng mga malalaking dump truck, loader at gamit pang construction. So kami bilang residente at malapit lang po sa bahay nila, nagtataka kung bakit meron silang mga ganong gamit sa loob ng subdivision, which is alam naman po natin na bawal yun. Siguro po, isa po ito sa mga dahilanan dahil nga po may tinatago sila o hindi po namin alam kung anong ginagawa nila. Mula noon, kada gabi nararamdaman ni na June ang pagyanig ng lupa sa kanilang bahay. Nakabahan po kami dahil naramdaman po namin na parang laging merong sumasabog na hindi namin alam, siguro po sa ilalim ng lupa. Kaya po kami kinakabahan at parang nag-earthquake po eh. At siyempre bilang kapitbahay, ramdam po namin na hindi po kami nakakatulog. Halos gabi-gabi po, ganun po ang nararamdaman namin. Sus Mariosep! Nang sumapit ang tagulan nung nakalipas sa taon, nagulat na mag-asawang Julie at June nang bahain ng putik ang kanilang bahay. Ang putik ay nanggaling kumano sa gusaling ipinatatayo ni Haynes. Dumating ang malakas na pag-ulan. Nagsaka po kami, ang lugar po namin ay napakataas. Ang malakas na pag-ulan, nakita po namin yung pagbaha. Pero ang pagbaha po yun nakakaiba dahil nga po, hindi lang po putik. May mga graba na parang oil, yung pong putik na nanggagaling po dun sa malaking bakod na property po nila Norman Haynes at saka ni Matilde Haynes. Ano nga ba ang gusali na itinatayo ng Amerikanong si Norman Haynes? Ang sagot abangan ninyo sa pagbabalik ng investigador sa DZBB. Para sa inyong mga sumbong, reklamo at impormasyon tungkol sa mga hindi tama sa ating lipunan, tumawag sa telepono bilang 928-7109 o kaya'y sumulat sa investigador sa DZBB GMA Network Center, EDSA, Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Abangan nyo ang pagbabalik ng serbisyong totoo ng investigador sa DZBB. Dito lamang sa Super Radio DZBB. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Fortune Life Insurance.
Ang himpilang walang hinihilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Ito ang GMA Super Radio DZBB.